ang biyayang pangako niya, sumilay ka. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumenyong lahat. At sumayo rin. Sa misang ito, ialay natin ang misa pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap natin sa buhay. Panalangin natin ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. In Jesus' name, pagalingin kayo sa inyong mga karamdaman. Lalo na yung mga nasa hospital, yung mga walang pambayad ng kanilang bills, at yung mga walang pambili ng gamot. Ipanalangin din natin ang mga kapatid natin nasa problematic situation na sana'y makalabas sila sa kanilang mga problema. At ipanalangin natin ang ating mga anak, ang ating pamilya na nasa mabuting kalagayan sila palagi. At ingatan ang ating mga anak at makatapos sila sa kanilang pag-aaral at maabot nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay. At ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga nagawang mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdan mo't dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, Huda, at tuparin ang iyong mga pangako, sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama. Siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusob at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mga ngamkam, walang katapat sa sama. Dumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo. Humahaginit ang mga karwahe. Sumusugod ang mga ngabayo, kumikinang ang kanilang tabak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay. Naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nagdaraan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran. Lalayuan ka ng lahat ng makakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Ninive. Sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal
ang buhay at kamatayan. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ng kanyang bayan, siya ay mahahabag sa mga maglilingkod sa kanya. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaaring bumuhay. Napapagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hihahasa ko itong aking tabak at ang katarong ay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingilin ko ang sa akin nasusuklam. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyon, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So sa Ebanghelyong ito, I will give 2 punto. Unang-una, dito sinabi ni Jesus, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Dito ay ano po ba yung cross? Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay mayroong cross. So, ang cross ay siyang ginawang instrumento ng ating Panginoong Jesucristo upang gapiin at lupigin ang kamatayan. Kaya sa pamamagitan ng krus, tinalo niya ang kasamaan ng sanlibutan at ibinalik ang buhay na walang hanggan. So ang ibig sabihin, ang krus nito ay nagtataglay ng bigat ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya nga, pag sinabi nating cross, ang papasok sa ating mga isipan ay ang tinatawag natin na mga stresses sa buhay natin, mga pabigat,
halimbawa, mga problema, mga suliranin o mga hamon sa buhay, mga krisis sa buhay. Kaya, at iba pa. Kaya nga, ito ang napakalaking hamon sa buhay po natin. Kaya sinabi ng ating Panginoong Kristo na kung ibig ninumang sumunod sa Kanya, limutin ang Kanyang sarili. So, minsan sa ating buhay ay napakaraming mga pasanin. Lalo na yung pinag-aralan namin na third look of Jesus. Yung sa kay Abisamis, yung teacher namin noon, ay sinabi dito ang tungkol sa mga baggages na inilagay natin sa ating mga balikat na mga wala namang mga kwenta. So nilalagay natin, ito ay mga pabigat sa buhay po natin. Opo. So with this, tayo rin ang nahihirapan. Minsan tayo ay nagtatanong, bakit Lord? Bakit mo ginawa sa akin ito? Pero sa totoong buhay, ang lahat ng mga bagay na ito, ikaw lang din ay may kagagawan sa mga bakit bumigat yung crosses mo sa buhay mo. Ikaw lang din ang may kagagawan nito. Kaya nga, with that, I was really touched yung sinabi ng bata ng yung pumunta si Pope sa Francis sa Leyte, na sinabi niya, bakit ginawa ni Lord ito sa akin? Bakit ito nangyari sa akin? At umiyak lamang si Pope. So, pero sa akin, ay sabihin ko talaga sa bata na, so, hindi po kagagawa ni Lord, kundi ang may kasalanan talaga yung tatay ninyo. Ilang bisis na po, pinagpadala po ng mga minsahero para paalisin na yung tatay, para lumikas na, at with that, nagmamatigas pa rin. Kaya nga, yan ang nangyari sa pamilya. Kaya nga, with that, so ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay tayo rin ang may kasalanan. Kaya nga, pinahintulutan ng ating Panginoong Kristo para sa pamamagitan nito ay matuto tayo sa ating pagkakamali. Matuto tayo sa ating mga ginagawang sa buhay. Kaya nga, with that, ay dapat lagi tayong gumawa ng tama upang hindi tayo mailagay sa alanganin ang ating buhay. Kaya nga, with that, nagiging mga crosses natin ang mga bagay na ito. Tayo nangungutang. At of course, nabaon tayo sa utang. At with that, ay sisihin na natin ng Diyos, bakit mo ako binigyan ng suliranin? Bakit mo ako binigyan ng ganitong mga pagsubok? Ay hindi po, anak. So, it is resulting of what we have done. Ginawa nating mga kamalian. Kaya nga, with that, magsusumikap sana tayo. Sinabi ni San Pablo na sa ating buhay, magsusumikap po tayo na makagawa ng tama sa ating buhay. Kaya nga, with that, at hindi mabigat ang mga crosses na pasanin natin sa ating buhay. So, with this, sinabi rin ni isa sa mga pang-alis stress, sinabi ni Bishop Socrates Villegas sa kanyang aklat. At sinabi dito na, unang-una, you should live with love. Of course, kung namuhay ka sa tinatawag natin na pagmamahal, naranasan ng lahat ang iyong kabanalan at pagmamahal sa kapwa-tao, of course, mamahalin ka nila. At with that, hindi po maging mabigat ang iyong buhay. At pangalawa, yung tinatawag natin na pupunta po tayo sa mga lugar, dalanginan. Like for example, sa simbahan o sa adoration chapel o kay manalangin tayo katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa mahangin na lugar, sa malapit sa dagat. So, yan po ay mga pantaalis na ng stress sa buhay po natin. Dahil po, I will tell you the truth, stress po ay nakakamatay. Sabi ng mga doktor, sabi niya, pero huwag po nating, sinabi ng ating Panginoong Kristo, binigyan po tayo niya ng napakagandang halimbawa na harapin ang lahat ng mga ito. Pasanin natin ang mga crosses natin. Dahil bakit po? Dahil po, unang-una, ito ay makapagpapatibay sa ating panampalataya sa Kanya. So,
with that, ang buhay po ay wala pong ka-trailing o puro lang comfortable. Lahat po ay hindi ka na po magdasal, hindi ka na po manalangin, tatawag sa Panginoon ng tulong kung napaka-okay ang lahat. So, I think that hindi ka mag-grow sa iyong pananampalataya. Sa buhay, pag-easy lahat na, like for example, sa pag-aaral. Ang mga estudyante, pag nabayaran mo yung nabayaran yung teacher, yung grade mo, ay of course, pag graduate mo ay hindi ka masaya. No? Pero pag pag nagsusumikap ka, nagsunog kilay ka, and you will appreciate what you have done sa buhay mo at iiyak ka sa sobrang tuwa dahil sa hinarap mo ang mga nagsikap ka, hinarap mo ang lahat ng mga pabigat sa iyong buhay. Of course, mabigat yung pag-aaral, mahirap ang pag-aaral. So with that, pag-end sa pag-graduate mo ay maging masaya ka. So ganito rin ay pinahintulutan ng Diyos na mangyari ang buhay nito. Pangalawang punto dito ay yung pinapaalala po sa atin na ang tinatawag na heaven darating. Ang paghahari ng Diyos ay darating. Ang ating Panginoong Kristo ay darating. Meaning, the end of the world is certain po. Certain. Pero hindi natin alam kung kailan. Ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga ginagawa natin dito sa mundo ay magbigay po tayo sulit sa Kanya kung ano ang ginagawa natin dito sa mundo. Kaya magsisikap tayo na maging mabuting tao sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kapwa-tao upang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo ay may mukha po tayong iharap sa Kanya. At with that, ito po ang pinananabikan nating lahat, ang Kanyang pangalawang pagdating sa ating buhay. Mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tumanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng aming Panginoong Kristo, tanggapin mo ang mga panalangin na naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamon namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kami at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kasama ni San Jose de Calasanz at mga Piaris Martyrs na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng lakas upang lumaban at hindi mawalan ng pag-asa. Buong puso po kaming nananalig na sila ay pagkalooban mo ng kagalingan, hindi lamang po pisikal, kundi higit sa lahat, espiritual. Amen. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay First Friday. Bow your head and pray for God's blessings. May the blessing of God be upon you. May the blessing of Father and Son. May the Spirit of hope. May the Spirit of love. May the Spirit of joy be with you always. At pagpalain kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesus upang siya'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka na